Una, ano ang pakiramdam mo na nasundan ka agad yung time course, and then, ito naman, para na muna. Ano ba itong para na muna? Para saan itong kantang to? Paano ito nagre-resonate naman sa'yo ngayon? Well, una po sa lahat, I feel very proud po at thankful, lalo na po sa kay Direk Joven for trusting me and composing this song. And thankful rin po ako sa mga magulang ko po, sa family ko, dahil sila po ang #1 supporters ko. Lagi po sila nandyan, kung may problema po, tinutulungan po nila ako. And ayun po, itong song na po ito, titled Para Na Muna, is tungkol po ito sa mga relationship po ngayon na hindi na healthy, hindi na kayo happy. So, parang yung gusto kong ibadalang messages, para na muna, stop po muna, take time to rest, and find yourselves po and see what the relationship is. Bigyan ka siya sa unang magtatanong. Lagi naman siya ang unang talaga. Kanya to. Ang editor ng Bante, una sa balita, June lang. Hi, Noelia. Congratulations. Ang bongga, di ba? Talagang yung bagyo parang umaraw na. Di ba? Parang magbigay ng pressure mo. Kasi lahat kami natutuloy ba? Pero, yan, congratulations. Pero ano napipil mo? Siyempre, nakakataas. Nandiyan si Jonathan Manalo, si Direk, di ba? Star music pa to, ang bongga. Pero ano napipil mo na at least, mismo ang tita Rose Garcia mo umawag ng press con mo, di ba? Kita mo ba talaga si Rose? Pero yun, ako nakikiayon ako kay Mr. Jonathan Manalo. Sabihin niya, mas na-appreciate niya, di ba? Na nakita niya na sinasayaw mo mismo, di ba? Kasi kami kanina parang ang sarap ng sayawin, di ba? Tapos kung nagsayaw ka, parang gusto natin makisatahay, di ba? O tumigil muna, pumarang muna sa mga ginagawa namin para makisatay sa'yo. Sa tingin mo, yung mga Gen Z talagang magiging favorite na song to para sa kanilang pagsasayaw. Isa na pala ba? Isa lang. Lalakas ako na rin sa Ay, sige po. Ayun po. Hopefully po, magustuhan po ng Gen Z, and alam ko naman po na itong song na po ito, marami pong relate na mas siguro 2 years older sa akin, mga nasa relationship na po. Kumbaga, puppy love. And ayun po, gusto ko po nila ma-realize na pag pinakinggan po nila ang song na ito, pag nasistress po kayo, pag may mga problema po kayo, pakinggan niyo po yung title, para na muna. Hindi naman po kahiyahiya na kailangan niyo naman po ng break. Dahil kailangan po natin ng time to repair, to restore, to think about our problems, and So, syempre nakakatuwa, no? Ang dami natin. Dumating po si Natalie Tumata. Ang bongga ng press con mo. Pero, yun nga, ano yung songs mo? this is my second single po. My first single is titled Time First muna, which pinalabas ko noong October of 2024 po last po. So, hindi ka naglalabas sa single? Hindi naman Mas po nakapabilis kayo? Hindi naman po nakaschedule, pero thankful po ako na kada year, na-bless po ako na bibigyan po ako ng opportunity na magkabago pong kanta. And lahat po yun ay dahil kaya magulang po sa pagsusuporta, lalo na kay Direk Joven. Yeah, the first time na sinabi sa ni Direk Joven about para na muna, ano naramdaman mo? Tapos, binasa mo ba siya? Yung music na pinag mo? Pinakinggan niya po sa akin. And first time ko po narinig yung para po muna is siguro February po yun. And unang pagkarinig ko po, na ano po talaga, na-hook po talaga ako dahil yung team po ng message, napaka-important niya, and napaka-big role po siya sa pag-aayos ng mga problema po sa buhay. And
pwede po yung i-deliver na-amaze pa ako na pwede po yung i-deliver in a song po, in a upbeat beat na pwede pong mag-vibe, mag-sayaw-sayaw po. Sabihin mo, maraming LSS para na muna. Well, hindi ko naman po masasabi dahil iba-iba rin po yung taste. Pero yung mga friends ko po, yung mga sila daddy, sila mommy, yung kuya ko po, first time nila narinig na LSS po sila. So, ayun. Hopefully po, yes, may LSS po sila. Pero yan, congratulations. Thank you. Ang bongga kasi Star Music, piling ko pwedeng isali sa mga pelikula or teleserye nila. Pero maganda talaga. Congrats! Thank you po. Wait lang. Alam mo, may pinapansin ako sa'yo. Yung time first, diba parang stop? Pero stop muna, parang ganyan. Tapos ito naman, parang na muna, parang ganun din. So, parang in-realize ba, may mga ganun ka ba na kailangan mo na wait lang, nandali lang. Parang time first muna, ito naman, para na muna, may ganun ka ba? May mga pinagdadaanan ka bang ganun? Wait lang, si Dwayne po ay ano pa lang 15. Batang bata. Yes po, lahat naman po tayo may problema kahit anong edad po. Ang pinaka-best po na paraan na na-find out ko po and nakita ang pinaka-effective po is to take a break. Take time po to think about solutions and the situation po. Dahil po, minsan po kasi pag may mga problema, kunyari sa family ko po, sa magulang ko po, minsan pinapagalitan po nila ako ayun po, minsan we let our emotions get the best of us po. So ayun po, I think we should take time po and think to resolve issues. Kasi Dwayne, parang hindi kung mag-emo. Na-take it, Dwayne. At ako susunod na magtatanong, sabi niya pangalawa siya. Pero lagi siyang binibiro. Hindi naman biro, di ba? Award-winning! Kasi, Rodel Fernando. Bigyan ng awards sa Filipino Awards. Wow! Award-winning niya. Rodel. Hindi na nakasunod rin ang ating language. Dwayne, unang congratulations kasi ang galing mo sa pelikula mong Outside the Pavilion. Di ba ang galing mo parang ganda ng pelikula? So speaking of pelikula, may susunod kayo ng pelikula after ng Outside the Pavilion? Sa ngayon po, meron po kami mga niluluto po na projects. And meron din po akong isang movie po aside from Outside the Pavilion na hindi ko po alam kung showing na po, hindi ko pa po alam yung date. Title Isang Kayo is directed by Direk Joven Tanten po. Ang buong kasi. May kasunod na. Anyway, kasi yung mga kanta mo, buong para songs, diba? Hindi mo ba naisip na minsan maging part ka rin sa passion? Actually po, nung bata po ako, lagi po ako nanonood ng mga K-pop, yung BTS po, sila SB19 po. And siguro po kung mabigyan po ako ng chance or opportunity po, why not? Gusto ko rin po na-experience. Dwayne, congrats ha! Kasi nung napakinggan ko yung kanta mo, napakaganda na mapasayaw ka, diba? Parang tungkol to sa pag-ibig na parang time first na rin sabi ko, although dahil ako ng ganito, diba? So yun nga, pero hindi nga, nakalimutan ako. Pero hindi, dahil love ka na ba? 50 hindi pa, diba? Pero doon din sa kanta mo na narinig ko, parang sabi mo, parang gusto mo iba naman yung katabi. Diba, may ganon. So, kung ikaw, papipiliin ka ng katabi na singer, o kaya gusto mo, hindi ba kasabi sa amin, against kids ha? Yung lang makatabi ko, kung kayo, same stage, so ganun sino. Ang gusto mong makatabi na mag-perform, hindi makatabi sa pagtulog, sa kama, gano'n. Well,
Marami po akong singers and performers po, artists na ina-idolize ko. And siguro po, yung pinakikinggan ko po nung bata ako, nung pandemic, si Kuya JK, Juan Carlos po. JK. Okay. So, paborito mo yung Juan. Opo, Juan. Ikaw, paano mo, kailan mo natutunan na, kailan mo nalaman na you can sing, na maganda pa rin boses ko, kaya pinasa mo yung recording? Ang unang talent ko po na find out ko is acting po talaga and dancing. Nung bata po talaga ako, ayun na po akong sumayaw and ayun po, acting. Na-find out ko lang po na I can sing po last year. Nung namit ko po si Direk Joventan, ayun po, kinontak ko namin si Direk Joventan kasi gusto ko po magkaroon ng single. Ayun po, thankfully, nabigyan ko ako ng chance and nagka-single din. Ang galing mo sa hip-hop, ang galing. Hip-hop? Pop po, pop. Nag-aaral ka ba ng pagsasayaw naman? May dance workshop ka? Nung bata po ako, nag-dance workshops po ako sa G-Force kaso napigilan ko dahil sa pandemic. And ngayon na lang ulit na natutuloy. Eh di ba G-Force may edad na? Ikaw bata ka pa? May edad na? Meron po mga kids classes. May bata. Pinakakita ko ba ni Romeo? Yung bata. Bata siya eh, bata. Ang gwapo niya, di ba? Thank Katanda yung sa actor, napapasal din ako kanina gusto nagsabay. Parang mula yun. Thank you. Napanood ka namin sa outside ko lang po. Thank you, Mel. Down to our last question na, that ay gusto ko magtanong. Then, Dwayne can do a sit-down interview, table interview. Okay, for our last question, here's the floor. Tandong Republika, Kate Adamar. Okay. Parang may racket pa sila sa... Kumusta yung pag-balance ng pag-aaral sa ay kumusta yung experience? Paano mo nababala? Ayun po, ang pag-balance po ng pag-aaral and itong passion ko po, which is acting and singing. Minsan po may problema, pero ngayon po is going smoothly po dahil tinutulungan po ako, sinusuportan po ng mga magulang ko. And yung pag-aaral po, ayun po talaga ang number one focus ko. Dahil syempre po, paglaki ko gusto ko maging piloto and ayun, kailangan ko mag-focus sa aral. Itong singing po, itong acting, kumbaga passion lang po talaga. Gusto ko po talaga siyang gawin dahil napakasarap po sa feeling na mag-perform, to showcase art po through acting, and dahil po sa mga movies po, ang sarap po sa feeling pag tulad po ng sa Outside the Family, nung nanood po kami sa sinihan, yung mga audience members po, talagang kung parang nakaka-relate po talaga, na-impact po sila. Kasi ayun po, napaka-grateful po ako na to be part of that and to showcase po, and nakikita ko po na nakikita po nila ang performance ko, which is my passion, and sobrang thankful po talaga ako doon. Thank you. And pag naisip mo na lang yung future, ano yung mga napapangarap mong magawa? O makasama, makatrabaho? Ayun, looking at the future po, gusto ko po talaga makasali po sa isang malaking pelikula na international. Ayun po yung talagang, ano po yung mga sa Oscar. Ayun po talaga yung dream ko. Okay. Thank you po. Pwede po po si Dwayne na makausap mo yan. Pero bago natin tapusin, papapanood natin ang kanyang MTV. Okay.